kagandahan nito guys, bago po ang kanyang rack and pinion. Estimate nyo kung magkano ang rack and pinion. Nagre-range po yan ng 100 to 120,000. So ito po yung nagastos po natin dito, ayan. So naayos na po natin yan kasi nakuha po natin na ganyan po ito, ayan. So okay naman kasi may kakilala po tayong nag-aayos ng rack and pinion. Okay, so ano pa ba yung ano? Ito dumating po yung kanyang mga leather seat cover, ayan. So napagastos ulit tayo guys ha, ayan. Mga bagong leather seat cover, tapos pinalitan din po natin ito. Ayan, so bago po yung nilagay natin kasi nga po nag-expose na po sa init yung dating stock nito. Ayan, ang kagandahan nito guys, malamig yung aircon, walang kalampag, maganda po yung makina, walang blue-by, walang talsik, walang tagas. Ayan. Okay, so ceiling, ito lang po yung pinaka-anis issue niya, yung ceiling dito. Ayan. Okay, pero sa makina, okay. Experience ko din po dito sa Ford Ranger na ko napakakuripot po nito sa diesel. Sobra grabe, makakatipid ka po talaga ng malaki. Ayun guys, so meron po tayong buyer na ang ating buyer is taga-Abra po siya. So ito, inimit na po natin ito sa Baguio. So ito, sinabi po natin yung mga honest issue niya sa makina. Okay naman po siya. Meron lang siyang isang honest issue about dito sa may salamin kasi nga ito may nakuha din po natin ito kasi na ganito siya. Ayan, so if mapapansin nyo, yung salamin niya is napalitan. Ayan, so may sign po siya na ito is napalitan at kasi nga po wala na po yung conduct sticker niya sa harap. Okay, so 2017 year model po na Ford Ranger FX4. So ito guys, ang ganda po ng performance ng 2017 model kasi 2.26 speed po siya. Ang lakas po niya, grabe. So ito, if mapapansin nyo po yung kanyang mags is napalitan po natin yan. Naka black Reno mags. Estimate magkano po ang black Reno mags? Nasa 35 to 40 pera pa ang gulong. Yung dati po kasi na stock niya is 2017 at 2018 ang production date niya. So expired na po siya, 'di ba? So 7 years na po eh. 18 pa siya. So need natin magpalit ng gulong. So sakto may nagbebenta ng black Reno na mags. So ayan, kinuha na po natin para dagdag pogi points ba, 'di ba? Okay, so size 20 po yan. So medyo mataas siya. Nung dati is 17. Ayan. So ito nga din guys, ang gusto kasi ni buyer ibalik po yung dating stock niya. Siyempre hindi naman po pwedeng ibalik natin yung stock niya kasi nga lalo nga yung gulong niya. Production date is 2018. So ano na po ang year ngayon? 2025 na, di ba? Ayan. So yun, in-explain po natin kasi itong buyer natin ito is nung na-meet po natin medyo wala pa siyang masyadong alam sa mga ganitong Ford Ranger. Siyempre kapag nagbebenta ka, sinasabi mo lahat ang honest issue. Ayan, so ito binaba na po natin yung price niya. Kung dati noon na pinost po natin siya sa 620, stock pa lahat yun. Naayos lang po natin ang rack and pinion, hindi pa po natin nagastusan. May tumatawad po that time ng nasa 550 kaso hindi po natin binigay. So ito, nagastusan natin lahat, narehistro natin. Ayan, kumuha din po tayo ng bagong plate authorization niya kasi nga po wala pa po yung kanyang original na plaka. Ayan, so nilong drive po natin yan. Grabe, napakatipid po pala sa diesel yung mga ganitong sasakyan. Kaya pala ang daming nag-Ford. Ayan, basta alagaan mo lang po sa maintenance. Sa totoo lang guys, first time ko po talaga maghawak ng ganitong unit, yung Ford Ranger. Kasi nga ang dami ko kasing narinig na kapag masiraan ka daw, mahal po lahat ang kanyang mga pesa. Yes, tama po kayo, talagang mahal po lahat ang pesa nito. Pero sa kanyang performance, sulit at grabe at napakatipid po nito sa diesel. Basta alagaan mo lang talaga sa maintenance. At ito na guys, malapit na tayo sa location ni buyer kaya kailangan i-check ulit natin po yung kanyang makina. Ayan, so binuksan po natin yung kanyang cup cover. Ayan, so meron lang siyang konting tumalsik pero hindi po ibig sabihin na yan ay may talsik. Ha, okay? So yan kasi is kalulong red kaya normal lang. At dito guys, may kasama po tayo kasing ahente. Ayan, so actually ito hindi po talaga nag-down yung buyer. Sabi lang po kasi nila na sure buyer po sila, so need pong ihatid itong sasakyan. So ito, ayaw ko talagang nakikipag-meet up na walang down yung tao dahil nga po ito sakripisyo lang po talaga sa pagbabay and sell, pag-meet up ng buyer kung gusto mong maibenta po yung unit. At ito, nilabanan ko kasi yung ahente na kapag hindi po nila kukunin itong unit, gastos niya po lahat yung mga expenses. Kaya ayun, napauo siya. Kaya ito, hinatid na po natin guys. And syempre dahil Baguio, ayan, so mapapadaan ka ba naman dito kay Idol Utag TV. Ayan, so napakain po tayo kay Idol Utag TV. Yung napakasarap po niyang pinunig at utag. Ayan, kasi nga gutom tayo, maaga po tayong lumuwas. So ito na nga po guys, at ayan na po yung approval kasi ni buyer.
Ayan, so hindi po pala niya kasama, kailangan po dalhin po natin ito doon sa kanilang bahay. Ayan, so bumaba po tayo. Ayan, so medyo masikip lang po yung daan. Ayan, so andyan na nga po at nakita nyo yan guys. Ayan, so tinitignan na po agad ni Madam Buyer from Abra. Ayan, so una nga po dito napansin niya yung stainless sa likod. Ako nga rin napansin ko na wala palang stainless doon sa likod. Pero in-explain naman po natin sa kanila na meron namang nabibili sa Shopee na nasa 1-2 po nagre-rinse po siya, complete set na po yun. Kasi una pa lang medyo ano kasi yung girl yung stainless ang hinahanap. So kapag ganitong sitwasyon guys, nako medyo mapapanervyos tayo ng konti. Pero laban lang guys, kasi nga basta explain po natin yung mga alam natin, yung mga alam nating honest issue, yung transaction natin bago tayo minute up. Ayan, so meron lang po talaga yung mga parts na kailangan talaga, ayan, tatawad, magbabawas po siya. Kahit nga po yung pinost na picture is yung stock pa, pero ito syempre babawi tayo dito sa bagong ilagay po natin, lalo na sa mugs at saka sa mga seat cover. Ayan. If mapapansin nyo guys, ayan, so yan po yung approval nila. Siya po ang nag-drive, hindi po talaga yung as in na buyer guys. Ayan, so sinubukan niya kasi nga dito sa location nila medyo pababa ito, zigzag. Ayan, so okay, pumayag naman tayo na itis drive po nila. Ayan, so yan, bumaba po tayo. And syempre habang tinitis drive po nila, may napapansin po ulit sila. Ayan, nako Diyos ko. So yung ano, yung hood niya doon sa harap, medyo daw ano siya, umaalog daw siya, rough road. Ayan. So ayun, inayos na naman po natin. Isabi namin baka kulang lang po yan sa ano, sa rubber, yung para ma-fit po siya. Ayan, so syempre kailangan pag may tanong, kailangan mo sagutin di ba? Ayan, so ito nga lang hindi natin kinarwash bago meet up kasi nga tayo medyo 50-50 pa rin po if sure buyer ba ito nakukunin or hindi. At so ayan nga, nagkasundo tayo pero may problema na naman sa Xerox ID ng first owner na ko. So ito po yung agent na kasama po natin. Ayan, so ito sa papel na naman guys. Ayan, so kahit nga ang alam natin perfect, medyo blurred kasi kunti yung ID picture ng first owner. Blurred po yung pagka-Xerox copy niya. So ayan, kailangan na naman po dito ang attorney para sa notarize po ng kanyang deed of sale. Ayan, so sabi ko sige, syempre pag ako naman, alam natin na ito is approve yung Xerox ID niya, kaso nga lang nagrereklamo itong approval na baka ito is hindi approval ng attorney. So pumunta nga po tayo kay attorney. Kanilang location may malapit na office ng attorney. Ayan, so pumunta tayo. Ayan, so inapprove naman po ng attorney, basta meron daw siyang kumpleto daw yung license number or yung number ng ID. So yun pala yung mga kinukuha nila na kahit blurry yung iba, basta yung license number, yung ID number, yun ang pinaka-importante. At ito na nga, so pumayag na nga tayo sa kanilang tawad. Naku, nagpabawas po sila ng 5. Naku, kung tutuusin malaki yun, diba? So pumayag na po tayo. Ayan, so ayan, binibilang na po nila yung pera. Ayan, so nakita nyo naman, gumawa din tayo ng agreement na si seller tsaka si buyer. Ayan, so may agreement tayo dyan. Ayan na guys, so kinuha na ni Sir from Abra si Ford. Yan, so kinuha na nila si Ford. Babay na Ford, ingatan mo yung bago mong amo. At ito na nga guys, so magpaalam na tayo kay Ford Ranger. Ayan, so nagamit naman po natin pinang long ride, pinanghakot po ng mga paninda natin. Ayan, nakatulong naman po kahit papaano si Ford Ranger. So dito konti lang po yung ating kita dito, pero at least okay na po yun. Sir, surti ka nga ng alasin ni Ford na gastu-gastusan me. Awang pa iti pang 2 weeks na nakasaram. Diya gulong na. Sukat mi talaga mapanking ka. Kami kirot, sir. Thank you, sir. Ala pagwaran natin sa nagluka kami toy. Ambyong mismo nga center. Babay na si ano. At ito na nga po guys, so bago nga po pala kami umalis, ayan, so meron pang kunting sinabi si ating partner about sa kanyang tools na bagong binili po natin. So yan, wala po kasing tools po dati yan. Ayan, so binilhan po natin ng tools. Ayan, so tinuro po natin kung paano ang pagbaklas nito guys. So mahirap pala ang pagbaklas ng mga reserva nito kasi kailangan po yung tools na yan. Ayan, so may tools naman po tayong pinasama ng mga brand new. Ayan, tapos yung special tools para po sa kanyang nuts kasi nga po bago rin po lahat yung mga nuts niyan. Ayan, tapos yung jack. Ayan, so yan, in-explain po natin lahat. Tapos yung ano, yung pagbuksan po ng pag magdi-diesel ka kasi mukhang hindi po nga ata marunong si sir.
dealer sa ano ng Ford. Meron naman po siya mga dating sasakyan pero iba po kasi si Ford. At saka kami rin na nakahawak po ng Ford, ibang-iba po talaga si Ford. Ayan, hindi po kagaya ng mga ibang sasakyan na madali lang po. Ito is 6 speed pa po siya na 2.2. Bye-bye, madam. Madi na kayo na video. Thank you, madam. At dito na nga mga boss, ayan, so bago po tayo umalis, ayan, sinusubukan po nating paikutin yan. Ayan, kung paano baklasin yang reserba kasi baka bigla po masiraan yung buyer natin doon sa may bundok. At least alam po niya kung paano ito buksan. Ayan, so ayan, so maraming salamat sa inyong pag-watch ng ating vlog. Ayan, so ito na po at tayo po ay pauwi na. Ayan, so sumakay po tayo ng taxi kasi nga po mahirap po yung sakayan to dito banda. Ayan, so need dito mga taxi kung mabilisan para papunta po sa town. Ayan, okay, so maraming salamat po sa inyong pag-watch. Thank you so much. Huwag pong kalimutan i-subscribe po yung ating channel, like and share if my time. Thank you.